Kaugnay naman ang balita tungkol sa satellite launch. Makapanayam natin via phone patch ang Executive Director ng National Risk Reduction and Management Council, Undersecretary Benito Ramos. Magandang tanghali po, Yusek Ramos. Sabi, magandang hapon at magandang hapon sa ating mga kababayan. Government agencies natin ang involved sa paghahandang isinasagawa ninyo kaugnay nitong October launch ng bagong rocket ng South Korea po. Bukas ito, actually, ay kinabibilangan ito ng Philippine National Police, Coast Guard, DIA, DOST, CAAP, Marina, DILG, Pagrasa, DOA, sa yung Philippine Nuclear Research Institute. Alas 9 bukas, Kawli, magkakalakay namin ito kung ano yung nararapat na tungkol ito sa launching ng South Korea Third Science and Technology Satellite 2 aboard Korea Space Launch Vehicle 1. 26 October ito ng 2012. Kaya bukas talakayin natin ito. Opo, Yusek, matanong ko lang po para po malinaw kasi marami po sa ating mga manonood ang naguguluhan. Aling parte po ba ng Korea? South Korea po ba o North Korea ang magla-launch nitong satellite na to? Para klaro, South Korea. Opo, pag meron pong mga ganitong launch na nagaganap at kasunod syempre yung pagbagsak ng debris mula sa karagatan, ano po ba yung mga dangers na maaaring ma-experience ng mga bansang malapit sa mga babagsakan ng mga debris na ito? Ito, highly technical, hindi kita masagot, kaya bukas pumunta kayo rito, i-cover ninyo para yung technical people ang matanong natin. Opo, pero po yung mga debris po na babagsak na ito, gaano po ito kalayo sa atin? Dalawa ito na babagsakan niya, mula dyan sa area ng Bicol ay aabot ng 314 nautical miles. Dito naman sa Caraga ay 330 nautical miles. Yan ang pinakamalapit na pagbagsakan niya. Ano naman po kaya yung mga precautions na maaari natin gawin para pangalagaan ang kaligtasan at kalusugan syempre ng mga tao na malapit po dito sa pwedeng maapektuhan ng mga pangyayari? Wala naman tayong problema sa kalusugan dahil wala itong dala na nuclear, biological or radiological chemicals. Ito for scientific research, kaya yung fuel booster, yan lang ang babagsak sa karagatan. Kaya ito nga pag-ingatan natin. Kaya meron tayong exclusion zone, no fly zone, no maritime navigation zone at no fishing zone. Opo, huli na lang po, ano po ba ang mensahe ninyo sa taong bayan kaugnay ng mga aring banta sa paglulunsad ng bagong rocket na ito? Opo, sa ating mga kababayan na nakikinig ito, ulitin ko lang po, yung date nito dahil transparent sila, yung South Korea. Ang schedule nila ay 26 October, ang time, yung planned launch window ng oras nito ay alas 3:30 hanggang alas 7 ng gabi. Yan ang planned launch window. So meron tayong reserve launch date ng 27 hanggang 31. Depende ito sa sitwasyon. Baka babagyo, i-postpone nila. Kaya ito reserve launch date. Para sa karagdagan na detalye nito, makinig lang po sa ating abiso pagkatapos ng conference bukas. Maraming salamat po para sa inyong panahon, Yusek Benito Ramos ng NDRRMC. Maraming salamat din. Good afternoon.